Okay, pag-usapan po natin ang meal plan para po sa ating community. Pwede kayong mag-disagree, pwedeng baguhin ninyo kung ano yung gusto ninyong kainin, pero nag-work po ito para sa ating community. Lahat ng sumunod po sa ating programa, naging maayos yung kanilang health condition. Pero once na ginawa nyo po ito, you have to make it sure na i-update nyo po ako sa inyong journey sapagkat kailangan nating malaman kung ano yung mga naramdaman mo, changes, kung nag-improve ba yung health condition mo. Kailangan po ma-update nyo po ako. Hindi po pwedeng hindi nyo po ako i-update. Una sa lahat, ano ba yung mga kakainin natin? Siguraduhin po natin na once na gagawin nyo po itong aking meal plan, ay napanood nyo na yung ating topic about cholesterol. Hanggat hindi mo naiintindihan ang kung paano nag-work ang cholesterol sa ating katawan, hindi nyo po ito ma-appreciate. I strongly suggest balikan mo yung recorded Zoom ko o yung topic ko about cholesterol. You need to dig deeper. Kailangan mas malalim yung pagkakaunawa mo about sa pagkain na nakadesenyo lang talaga para sa atin. Pag hindi mo siya lubos na naintindihan, i-skip mo muna itong video na to, balikan mo muna yun para mas ma-appreciate mo itong sasabihin ko. Una sa lahat, kung gusto mo na ma-maintain ng iyong weight o gusto mo na madagdagan ng iyong weight, at least 300 to 500 grams pataas kainin mo. Eat like a king. Kung ikaw naman ay merong health issues, kung ikaw ay meron kang health issues, mag-focus ka lang sa ruminant animals. Ito yung kumakain ng damo. Yan. Kung gusto mong kumain ng manok, baboy, seafoods, option mo na lang yan. But I strongly suggest mag-focus ka sa ruminant animals kapag mayroon kang health issues. So pagkain ng damo, yan yung mga kumakain ng damo, yan ang pinakamasustansya. Yan. Kambing, kabayo, kalabaw, basta kumakain ng damo. At least 300 to 500 grams pataas kapag gusto mong mag-gain ng weight. Yan, kung gusto mong mag-gain ng weight. Para sa mga maglulus naman ng weight, basta tinanggal mo kasi ang kanin, mga prutas, gulay, automatic talaga yan ay babalik ka talaga kung ano yung suggested weight na meron ka. Pwede mong i-google, basta ang weight na kasalalay ay sa height, hindi sa edad ha. Kailangan nyo pong maintindihan yan. So, 300 to 500 grams pataas, kakainin mo yung laman. Yung laman ng karne. At kapag naman gusto mo pa na makakuha pa ng more nutrients, kailangan mong kumain at least 100 to 150 grams na atay ng baka. Kung gusto mong kumain ng ibang atay, it's really up to you. But I strongly suggest atay ng baka ang kainin mo. Kung gusto mo pang mas gumaling sa lahat ng health issues mo. And ano pa, kailangan mo ring bumili ng buto-buto ng bulalo. Kumain ka ng bumili ka ng tuhod ng baka, paa ng baka, paa ng manok, utak, balat, taba, at saka tuwalya. Mas maganda yung utak, ihiwalay mo siya, konti lang at least matikman mo lang. Madali kasing masira kapag inalok mo pala siya sa papakuluan mo. Once na pinagsama-sama mo na yon, yung mga sinabi ko na kasama ng bulalo, pakuluan mo siya, yung unang kulo, tapon pangalawang kulo, yun na yung tintiplahan mo. Sapagkat kailangan mo makahigop niya ng bulalo na may mga taba, balat, kailangan mo makahigop niyan at least 2 to 3 cups per meal. Tama po yung nakinig mo, 2 to 3 cups per meal. At ang gagamitin mo lamang ay Himalayan salt. Himalayan salt ang gagamitin mo. Ano pa? Kailangan mo makakain at least 2 to 3 eggs per meal. Minimum 6 to 10 eggs per day. Kung kaya mong 1 tray per day, okay lang, walang problema. Kahit ilan pang kainin mong itlog hanggat kaya ng bulsa mo, pwede.
Pero kung makakahanap ka ng ah, itlog ng itik ba gayon, yung ginagawang balot, mas masustansya yun kaysa sa itlog ng manok. Mas masustansya yun. I strongly suggest mas yun ang i-priority mo kaysa sa itlog ng manok. Pero kung may makukuha ka na mga free-range chicken o organic, mas maganda yun. Pero based sa pag-aaral ay mas nutritious ang itlog ng itik o yung ginagawang balot. Yun, mas masustansya siya base sa pag-aaral. Yun yung may mas isinasuggest ko. And at the same time, kailangan mo din na maglagay din ng kalahating kutsara ng Himalayan salt sa 1 litro ng tubig. Kung kaya mong inumin ang 2 litro ng tubig, 2 litro na mayroong Himalayan salt. Kung sa tingin mo hindi mo kakayanin na may Himalayan salt, 1 litro na may Himalayan salt, 1 litro na wala. Yun ang gagawin mo. So, yung Himalayan salt, I strongly suggest, tulong mo na sa akin yun. Kung wala kang Himalayan salt, yan lang yung isinusupply natin sa ating community, Himalayan salt. Kapag bumili ka ng kalahating kilo, 350 pesos kasama na shipping fee, 600 pesos ay 1 kilo kasama na ang shipping fee. Yun lang yung So kapag napanood mo tong video na to at kung sa tingin mo ay natulungan ka ng aking community because I'm doing this for free, I strongly suggest ay mag-subscribe ka sa aking sa YouTube channel ko at meron din tayong subscription sa Facebook. 110 pesos lamang yun monthly. Kung sa tingin mo naman ay magaan lang sa'yo at sa tingin mo ay makakatulong yung advocacy natin na ginagawa natin sa ating mga kababayan, ay suportahan mo sana ako sa aking advocacy. That is 110 pesos lamang monthly at malaking tulong na po yun sa isang kagaya ko pong content creator. Doon po sa ating private group sa Facebook, nandun na po yung ating recorded Zoom. Mapapanood mo siya doon. At yung mga ilang updates, yung mga exclusive content, doon ko lang siya gagawin. At upang maprotektahan at hindi tayo ma-report ng mga taong against sa ating ginagawa. Sapagkat walang pera sa healthy tao. Kapag kasi ito'y nagpatuloy, ay maraming maapektuhan. Food supplement industry, pharmaceutical company, mga food chain. Kasi mahigpit ko pong ina-advise sa lahat ng ating mga members sa ating community yung tinatawag na elimination diet. Lahat ng mga basurang produkto, we need to eliminate at mag-focus lamang sa tunay na pagkain. Una po sa lahat, basta pwede ang kahit na anong karne, pero basta ikaw ay may health issues, I strongly suggest mag-focus ka lamang sa ruminant animals, itong mga kumakain ng damo. I hope itong advice ko about sa mga kakainin mo ay makatulong sa'yo. At maybe this your turning point na mas lumapit sa Panginoon. At kung may mga katanungan ka pa, ay mag-PM ka lang sa akin, balikan mo lang ako at pag-usapan natin kung ano yung ano pang kulang dito sa advice ko na to. God bless at sana ay makayanan mo to. Patuloy na lumapit ka sa Panginoon na mag-succeed ka sa journey mo, this carnivore way of eating. God bless.